Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi ng good evening. Mga minamahal kong kapatid, ang liturhiya natin ngayong gabi ay may dalawang pakay. Una, ito ang ikahuling gabi ng ating Misa Nobenaryo sa Simbang Gabi bilang paghahanda sa panahon ng Pasko. Kaya magandang magkaalaman na sino ba rito ang nakakompleto ng 9 na araw ng Simbang Gabi? Taas ang kamay. Wow, sabihan niyo sila, congratulations! At palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Hari nawa ang biyaya at grasya ng Diyos, ang inyong mga hiling ay tuparin ng Panginoon. At ang pangalawang pakay ng ating liturhiya, ito po ay ang misa sa ika-4 na linggo ng Adbyento. Kaya nga ang sinumang dumalo sa misang ito ay tinutupad na ang kanilang obligasyon sa pagdalo ng misa sa araw na linggo. Kaya nga sinindihan na natin, kompleto na ang 4 na kandila sa korona ng Adbyento. Tanda na talagang malapit na ang pagdiriwang ng Pasko. Kaya nga ho ang ating natunghayang ebanghelyo ngayong araw na ito ay yung araw ng pag-aanunsyo ng anghel kay Maria tungkol sa kaniyang pagdadalang tao kay Jesus. Tungkol sa paghihirang sa kanya bilang ina ng Diyos. At ang gusto kong kuhaning pagninilay ay yung napakagandang kasiguruhan na sinabi ng anghel. Walang hinding mapangyayari ang Diyos. Sabihin nga ninyo, nothing is impossible with God. Naniniwala ba kayo doon? At yan ang gusto kong bigyang diin sa pagninilay natin sa huling araw ng Simbang Gabi, sa ika-4 na linggo ng Adbyento. Nothing is impossible with God. Alam niyo po, gusto kong matuto tayo sa talambuhay ni Maria. Paano ba natin panghahawakan ang katotohanan na ito, na walang imposible sa Diyos, na kayang posibleng o gawing posible ang imposible ng Diyos. At para wag nating makalimutan, gamitin natin yung acronym ng pangalan ni Maria sa Ingles, Mary. How can we make the impossible impossible? How can we create an environment wherein God can make all things possible? Ang unang letra sa pangalang Mary, ano yan? M. Magnifying soul. Ulitin nga ninyo, magnifying soul. Kailangan ang kaluluwa natin, katulad ni Maria, puno ng pagpapasalamat. Alam nyo, sabi ni Anghel Gabriel kay Maria, kinalulugdan ka ng Diyos dahil sumasa iyo ang Panginoon. Alam nyo, ang pusong puno ng pagpapasalamat ay pusong puno ng milagro. Dahil ang pusong nagpapasalamat ay laging nakakakita ng milagro sa kanyang buhay, kahit sa pinakasimple at payak na pangyayari sa kanyang buhay. Alam niyo po, ang puso ni Maria ay pusong nagpapasalamat kahit sa maliit na mga biyaya na tinatanggap niya
araw-araw. Only a grateful heart can see the small miracles transpiring in our ordinary life. Halimbawa, yung magising ka lang kaninang umaga, hindi ba isang malaking milagro na yon? Amen? Yung makapagsimba ka sa gabing ito, hindi ba malaking isang milagro na yon? Amen? Alam nyo, kahit yung may maliit na ganap sa buhay ng tao, kung ikaw ay marunong kumilala na ito'y biyaya na ng Diyos, at ikaw ay marunong tumanaw ng utang na loob na ito'y grasya na ng Diyos, at makilatis at makita ang misteryong paggalaw at presensya ng Diyos sa iyong buhay, yan ay isang patotoo na may milagro ang Diyos. Alam niyo po, ang isang pusong nagpapasalamat, kahit sa pinakamaliit na detalye ng buhay niya, mamamalas at makikita niya ang paggalaw ng Diyos. Kaya gusto mo ng milagro, sabihan mo yung katabi mo, magpasalamat ka. Magnify the Lord in your heart. Have a magnified soul, and you will always appreciate the goodness of God, the miracle of God, daily unfolding in the ordinariness of your life. Magnifying soul. Pangalawang letra sa pangalan ni Maria, anong letra yon? A. Available hearts. Ano ulit yon? Tanungin mo nga yung katabi mo, available ka ba? O baka may magkaligawan pa dyan. Pero yan ang puso ni Maria. Always available. Always at the disposal of God. Alam niyo po, yung etimolohiya ng salitang available, dalawang salita, avail at saka able. Anong ibig sabihin ng avail? Seek help. Laging humihingi ng tulong. At ano yung able? Kakayahan, kapasidad, kagalingan. At yan si Maria. Kaya nga ang tawag sa kanya ng pinsan niyang Elizabeth, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Alam niyo po, si Maria, ang puso niya laging humihingi ng tulong sa Diyos para siya ay maging enable, para siya ay magkaroon ng kapasidad, ng kakayahan, ng kagalingan. She is open and docile to God's grace. Kaya lagi na pangyayari ng Diyos ang imposible sa kanyang buhay. Kaya nga, gusto nyo may mangyaring milagro sa buhay nyo? Be available. Open your heart to God. Allow Him to be at work in your life. Be filled with God's grace. Stay in God's grace. And surely, miracles will happen in your life. Alam niyo po, malapit-lapit na ang Pasko. Tanungin niyo nga yung katabi mo, are you in the state of grace? Pwede pa ho kayong humabol, mangumpisal. Pwede pa kayong humabol para ang puso nyo talagang magkaroon ng puwang kay Jesus na isisilang hindi na sa Bethlehem, kundi sa ating mga busilak na kalooban. Sana katulad ni Maria, we possess available hearts to welcome the Lord so that He could do miracles
in our life. Pangatlong letra sa salitang Mary, anong letter yan? Responsive faith. Ano yung pangatlo? Responsive faith. Ang ating dapat na tugon ay tugon ng pananampalataya. Sabi ni Maria sa Ebanghelyo, ako'y alipin ng Panginoon. Behold, I am the handmaid of the Lord. Alam niyo po, sabi sa isang awitin na kinanta sa isang Disney animated film na Prince of Egypt, there could be miracles if you believe. Magkakaroon ng milagro basta meron ka lang pananalig. Meron ka lang pananampalataya. You know, that is the basic requirement in all the healing miracles of Jesus. In all the wondrous deeds of our Lord, you have to possess faith. Kaya sabihan mo yung katabi mo, manalig ka lang. Kapag may pananalig ka, kapag may matibay kang pananampalataya sa Diyos, may milagrong mangyayari sa buhay mo. Ang imposible ay magiging posible. Makikita mo ang dakilang paggalaw ng Diyos sa kasaysayan ng iyong buhay. Kaya yan ang halimbawa ni Maria. A responsive faith is the one necessary condition for miracles to happen into our life. Panghuling letra sa pangalang Mary. Review nga muna, tignan ko kung matalas ang memorya nyo. Ano yung M? Magnifying soul. Ano yung A? Available heart. Ano yung R? Responsive faith. And letter Y? Yielded lives. Ano yung Y? Yielded lives. Anong ibig sabihin ng yielded? Nagbibigay daan sa Diyos sa ating buhay. At yan ang buhay ni Maria. Let it be done to me according to your word. Mangyari nawa ayon sa iyong sinabi. Ang kalooban mo nawa ang masunod, hindi ang kagustuhan ko. Ang plano mo naman ang matupad, hindi ang sariling plano ko. Kaya nga sabihan mo yung katabi mo, hayaan mo ang Diyos. Let go and let God. Alam nyo, ang tao kasi ngayon, masyadong manipulative. Gusto natin tayo ang in control sa buhay natin. Sinabi ng Diyos, diretso, aatras ka. Sinabi ng Diyos, kumanan, kumakaliwa ka. Kailangan mo lang sundin ang kalooban ng Diyos. Kailangan mo lang isuko ang lahat sa kalooban ng Diyos. At tiyak, may milagrong mangyayari sa buhay mo. You will be surprised by God, and the unexpected will happen in your life. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ang Diyos naging tao. Ang lahat ng bagay mapangyayari ng Diyos. Dahil sa Kanya, walang imposible. Pero siyempre, kailangan din nating makiisa sa Kanyang kapangyarihan. At sino ang modelong tutularan natin para ang imposible maging posible? Maria. At ano lang yung tatandaan nating desisyon para ang puso na yan becomes an environment where miracles will bloom and flourish. 4 na katangian ni Maria. A magnifying soul, an available heart,
a responsive faith, and a yielded life. At kapag meron tayong lahat niyan, sabihan mo yung katabi mo, may milagrong darating sa buhay mo. At sana yung milagro na yan ang maging katuparan sa wish ninyo sa pagkokompleto ng simbang gabi. Ang milagro na yan sana ang magpapanibago sa buhay ninyo. Ang milagro na yan ang maging pinakamalaking regalo na tatanggapin ninyo sa darating na Pasko. Handa na ba kayo sa milagro? Huwag niyong kalimutang dumalo sa misa sa Pasko. Kasi kompleto nyo nga yung simbang gabi, absent naman kayo sa Pasko. Sana nandoon kayo and be surprised by the miracle that God will bestow into your life. Sa inyo pong lahat, siguro hindi naman nabawal dahil ito na talaga. I want to greet the community, the parishioners of Mary Mirror of Justice. Have a blessed Christmas and may miracles come into your life. Amen. Tumayo tayo at ipahayag natin ang ating